Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart sa True FM. Ako nga pala si Josel, 28 years old, kasalukuyang nakatira dito sa Lipa, Batangas. 2 taon na akong kasal sa mister kong si Arnel at kagaya ng iba, ay naniniwala rin ako sa ideya na kapag matipid ang isang lalaki, ay sigurado akong may disiplina rin ito pagdating sa pera. Ang katangiang yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ko nagustuhan ang asawa kong si Arnel. Alam kong marunong humawak ng pera ang mister ko kaya nga kampante na ako sa kinabukasan ng aming pamilya. Simula nang maikasal ako ay nagdesisyon na rin akong tumigil na sa trabaho at mag-focus bilang isang full-time mom sa aming maliit na pamilyang binubuo ni Arnel. Ang akala ko magiging masaya na ang pamilyang meron ako noon, Kuya Poy. Pero sa kabila niyan, ay doon ko patuluyang nadiskubre ang totoong kulay ng asawa kong si Arnel. Nagkamali ako, Kuya Poy. Akala ko, isang magandang senyales sa aming pamilya ang hindi pagiging maluho at pagiging marunong sa pera ng mister ko. Pero kalaunan ay napagtanto ko na hindi naman kasi talaga madaling kumita ng pera at sa bawat sentimong kinikita niya ay may karapatan siya sa mga ito. Nang magtagal nga unti-unti ay parang ipinaramdam sa akin ni Arnel na naging pabigat na ako sa kanya. Siguro dahil wala akong naipapasok na pera sa loob ng aming tahanan kaya dumarating sa punto na ginagawa niya sa akin yun. Gusto kong sagipin ang pride ko at magsimulang maghanap ng trabaho para man lang may sarili akong income. Pero papaano? Gayong nag-aalaga rin ako ng anak namin at bukod dyan ay ako mismo ang nag-aasikaso kay Arnel at sa aming bahay. Sakaling magkaroon na nga ako ng trabaho, ay sino na ang mag-aasikaso sa aking asawa maging sa anak namin. To be honest, ramdam ko na hindi binibigyang halaga ni Arnel ang lahat ng mga sakripisyo ko sa aming pamilya. Kaya nga heto ako ngayon, wala nang oras para unahin naman ang aking sarili. Eto na nga, Kuya Poy, tuluyan nang ipinaramdam sa akin ni Arnel na pabigat ako sa kanya. At hindi valid na pagkagastosan ako sa mga pangangailangan ko bilang isang babae dahil pakiramdam niya ay hindi naman yun importante. Sa totoo lang, pinapagitnaan ako ngayon, Kuya Poy, ng 2 nag-uumpugang ideya. Isa rito, kung ipagpapatuloy ko pa rin ba ang naunsyami kong career ngayong may pamilya na ako o hahayaan ko na lamang ang sarili ko na tiisin ang ginagawang pangmamaliit sa akin at pambabaliwala ng asawa ko mismo. Alam kong may ilan sa inyo na hindi makakaunawa sa sitwasyon ko ngayon, kaya nga sa pamagitan ng pagpapadala ng aking kwento, sana ay mabuksan ang inyong isipan upang lalong maintindihan kung saan nanggagaling ang hugot kong ito. Maraming salamat sa pagkakataon na mapili ninyo ang aking kwento sa inyong programang Heart to Heart. Umaasa ako na kahit papaano ay makakatanggap ako ng payo mula sa inyong programa maging sa mga laging nakikinig at nakatutok sa H2H. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Josel. Especially for you. At balikan nga natin itong kwento ni Josel na tila raw binibilangan na ng kanyang mister ng tinutuos. Ayan, tinutuos dahil sa wala siyang trabaho, parang wala raw siya na ipapasok na pera sa loob ng kanilang tahanan. Pero ito naman muna ang tanong ko para sa iyo, Josel. Hindi ba namimiss mo lang kumita ng sarili mong pera? Hindi ka ba nagsi-self-pity
Hindi ka ba naawa lamang sa iyong sarili nang dahil sa medyo busy si Mister sa kanyang hanap buhay? Baka, alam mo na, yung maliliit na bagay na nababanggit ni Mister ay lumalaki na ng husto sa'yo at kinikimkim mo. 'Di ba? Gusto ko lang linawin 'yan ha kasi yung iba po kapag nasabihan lang na ang hirap na ng buhay ngayon, nagmahal ng ganito, nagmahal ng ganyan, dinadamdam. 'Di ba? You're just yung mister mo is just stating the truth. 'Di ba? Maaaring sinasabi niya lang 'yun pero not necessarily para sabihin na wala kang silbi, wala kang kwenta sa loob ng tahanan nila. Of course, meron kang kwenta. Yung magtrabaho ka ng 8 oras at meron kang sweldo, maganda yun. 'Di ba? Pero yung magtrabaho ka ng walang oras, walang oras at ganyan, nako. That is something very impressive at kailangan palakpakan. Baka naman kinukulang lang rin sa recognition ang iyong asawa sa hirap ng mga ginagawa mo sa loob ng inyong tahanan. So baka nga nagsi-self-pity ka, Josel. Pero kapag ka nga ang mga salitang namumutawi na, lumalabas sa bibig ni Mister, ni yung, anong tawag mo rito? Siyempre, kayo mga baba, sabi mo kasi, parang yung mga gastusin mo bilang babae, ganyan. So ano yan? So ako kanina, naisip ko agad, siyempre, buwanan, meron tayong pangangailangan. Ano, sasabihin ba ni Mister, hindi, wag ka nang bumili ng, ng panty liner mo man lang, o ng, pasensya na po, no? Pero wag naman sanang dumating sa ganung punto. 'Di ba? Yung hygiene mo bilang babae hindi na mabili. O si Pilyo magpapalit ka, ba tinutuos na ni Mister? Ibang usapan na 'yan. 'Di ba? Na ang gagastusin lang natin, o kakainin natin yung para sa mga anak ko at yun sa'yo hindi. I just can't imagine. Okay? I just can't imagine, Josel, kung ganun ba talaga itong si Arnel. Well, if so, kung ganun nga talaga ang pagtrato niya na sa'yo, well, something's wrong sa asawa mo. Well, you better start working na rin. Kapag kaganyan, hindi na pinatatagal yan. Yes, nandun tayo sa punto na inaalagaan ko, Kuya Poy, ang aking mga anak, ganyan, ang aking anak. Maraming nasa katulad mong sitwasyon. Pero gumagawa sila ng paraan kung papaano, 'di ba, na maisisingit doon sa oras nila habang inaasikaso ang kanilang mga anak yung kumita ng pera. Oo, meron na tayong mga online jobs available. 'Di ba? At kung sakasakali hindi ka marunong yung mga online jobs, meron naman yung mga malapit lang sa inyo. 'Di ba? Tumanggap ka ng mga trabaho na malapit lang diyan, yung hindi ka lalayo physically doon sa tahanan ninyo. 'Di ba? Meron at meron, Josel. Kaya wag kang maawa masyado sa sarili mo na kinakawawa ka ni Mister. After all, kailangan kausapin mo itong si Arnel. Kung ganyan ang pinararamdam niya sa'yo na, Arnel, nandiliit na ako kung tinutuos mo na lang, baka pati yung isinusubo kong pagkain dito ay tinitignan mo na, mali na yun. Okay? Hindi na yun kasama doon sa sumpaan dahil, ito nga, sabi ng isa nating kapatid, sabi ni Abigail Enriquez, ang pera ni Mister, pera rin ni Mrs. Pera niyong dalawa yan. Dahil kasal kayo at wag mong isiping wala kang ambag. Mas nakakapagod ang mga gawaing bahay. Totoo po yan. Yan yung sinasabi kong kabahagi nung walang oras na pagtatrabaho. Kasi kapag sa mga opisina ka nagtrabaho, kahit nga sa construction sites, 8 oras, di ba, ang bubunuin mo. And then after that, bawal ka ng utusan. Bahala ka na lang kung magpapautos ka pa. Pero after that, overtime na yon. May overtime pay o meron ng something na ibabayad sa'yo in return. Pero ang pagiging ina, okay, yan ay isang trabaho na hindi mo matatapatan ng kahit anumang halaga ng pera. Okay, ang pagpapalaki sa inyong anak ko, kahit nga ikaw baliktad yung sitwasyon, kahit baliktad kahit yung lalaki na iiwan sa bahay at siya nag-aasikaso sa mga anak dahil nagtatrabaho si nanay, ganun din yun. 'Di ba? Huwag niyong sisinuhin lang yung ginagawan mo sa loob ng tahanan dahil wala ka na ipapasok na pera. No. Hindi yun ang sukatan. For as long as ginagawa mo ang trabaho mo, ang tungkulin mo bilang isang mabuti magulang, tama ang ginagawa mo.